Dahil tayong lahat, tinipon tayo ng Lord, no, dito sa DOCGM, dahil may plano ang Lord na pinapagawa sa atin is yung Great Commission, mga kapatid, no? Pero bago yung Great Commission, magkaroon muna ng breakthrough sa ating buhay. Magkaroon muna ng transformation. Kasi you cannot give what you don't have. Kung hindi mo naranasan talaga ang Diyos sa buhay mo, paano mo siya maibabahagi? Amen. Kaya mahalaga sa atin, mga kapatid, yung devotion, no? Mahalaga sa atin yung talagang one-on-one time with God, no? At yung isolate natin yung sarili natin, time with God talaga, mga kapatid, no? So hindi lang Sunday service, no? Meron talaga tayong nakalaan na oras, no? Yun po talaga yung nagpapalalim sa atin, mga kapatid, in prayer, no? In devotion. Doon tayo magpakalalim. Nang sa gayon, pag kilala mo talaga ang tunay na Diyos, hindi ka susuko sa anumang hamon ng buhay. Amen. Panapahan po natin ang Diyos na buhay. Ang title natin, mga kapatid, Submit to Authority. Sabihin natin, Submit to Authority. No? Ano ba? Sino ba ang final authority natin? Walang iba kundi ang Diyos. Siya ang lumikha, no? Sa Kanya ang lahat, no? Siya ang may-ari, mga kapatid. So, sino po dapat natin kilalanin una sa buhay natin? Walang iba kundi ang Diyos, no? At napakahalaga ng submission to authority dahil it brings blessing sa buhay natin, no? Bakit maraming tao ay nasa sumpa? Kasi hindi nagpapasakop sa authority ng Diyos, no? At pag hindi ka nagpasakop sa authority ng Diyos, sino ang sasakop sa iyo? Authority ni Satanas. Amen. Sa pamamagitan ng kasalanan, no? Kaya napakahalaga yung Word of God, the Lord Jesus Christ, malaman natin kung talagang sino siya sa buhay natin. The Word of God must always be your final authority, not yourself. Sino ang magdidesisyon sa buhay mo? Ang Panginoon sa pamamagitan ng Kanyang salita. No? Sinasabi natin, mahal natin ng Diyos, pero sinusunod ba natin siya? Sinasabi natin, naniniwala tayo sa giving, naniniwala tayo sa prayer, pero ginagawa ba natin? Sinasabi natin, naniniwala tayo sa devotion, naniniwala tayo doon sa encouragement, pero ginagawa ba natin? No? It's one thing to say it, and it's another thing to do the work, the will of God, mga kapatid. No? Kaya nga, sabi, submit to authority. Sabi sa Hebreo chapter 13 verse 17, pasakop kayo at sumunod sa mga namamahala sa inyo. Yes. Sila'y nangangalaga sa inyo at mananagot sila sa Diyos. Yes. Sa gawain ito. Kung sila'y susundin ninyo, magagalak sila sa pagtupad ng kanilang tungkulin. Kung hindi, sila'y mamimighati at hindi ito makakabuti sa inyo. Amen. So ang Lord po, nilagyan ng authority ang bawat isa sa atin. Yes. No? Merong mga kanya-kanyang namamahala sa atin. Amen. No? At doon sa pinapamahalaan, no, sabi ng Panginoon, submit to them. Yes. Amen. Amen. Kasi po, it brings blessing kapag nag-submit talaga tayo eh. Doon sa namamahala, no? So, naalala ko po, mga kapatid, it's been 1 year, I think, no? Nung ako po ay naatasan na maging head pastor dito sa DOCGM. It's been 1 year na po, mga kapatid, no? So, sa 1 year na yon, nag-flashback ako, ano na ba yung mga pinagawa ng Panginoon na nagawa natin, or mga pinapagawa. At nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil talagang kumikilos siya sa buhay ng bawat isa sa atin dito sa DOCGM. Amen. It's 1 year pa lang, mga kapatid. Isipin nyo, 1 taon pa lang. How much more kung maraming taon pa, magsasabit tayo sa Diyos kung ano yung ibaba niyang vision sa atin, lalakaran natin, ano pa ang magagawa, no? Marami pang magagawa at lalo pang ma-expand ang territory ng Diyos. Amen. Kung magsasabit ho tayo sa authority, no? So, ganoon po yon. Kasi sa atin po, merong inassign ang Panginoon. May kanya-kanya tayong assignment. So, dapat gampanan natin kung ano yung assignment natin. Kasi kung hindi, ang mangyayari ng pride. Amen. And pride will bring you down. No? Pride will destroy you, not only you, but your family. No? Kasi po, kapag may pride ka, hindi ka talaga magsasubmit sa authority. Amen. Sa nilagay ng Lord na authority sa iyo, sa government, no, sa church, hindi ka talaga magsasubmit kasi nga meron kang pride.
So kaya yung curse and blessing, nakasalalay yun mga kapatid kung paano tayo nagpapasakop sa Diyos. Amen po mga kapatid. No? Yung kinakamtan natin mga provision, yung healing, amen, yung mga blessings, yung mga discernment, yung empowerment of the Holy Spirit. Paano mo matatamo yun kung ma-pride kang tao? Diba? You need to submit to authority. No? And submission leads to success. Basahin muna natin sa King James. Proverbs chapter 19, verse 24. Ang sabi dito, sa chapter 19, verse 24. A slothful man hideth his hand in his bosom and will not so much as bring it to his mouth again. So, ibig sabihin ng slothful man, yung katamaran. No? So, kasalanan po ba ang katamaran? Yes. Yes. Is there a blessing when you are lazy or slothful? Wala. No? At ang ibig sabihin nun, hindi tayo nagpapasakop sa authority. Kasi may pinapagawa nga ang Diyos eh. Eh kung tayo po hindi kikilos, anong tawag ho sa atin? Slothful. No? At kung maalala nyo doon, naalala ko yung devotion ni Sister Edna, yung binigyan, no? Ng 2,000, 3,000, tsaka 5,000. Yung isa binigyan na 1,000. Anong ginawa nung isa? Wala siyang ginawa. Binaon niya lang sa lupa. No? Sabi nga nung may-ari, hindi mo man lang nilagay sa bangko para at least tumubo man lang. No? Wala siya talagang ginawa. At pagbalik nung may-ari, hindi siya nakapasok dun sa kaharian. No? Anong tawag sa kanya? You lazy and wicked man. Di ba? Ibig sabihin, magkadikit pala yon. Yung ikaw ang tamad at masamang tao. Wala kang karapatan na makapasok. Sabi ng may-ari. Amen po ba mga kapatid? Ang binabanggit ho doon, yung pagsunod. Kasi pag may pagsunod, may gagawin ka ba? Amen. O nakatunganga ka lang? May gagawin ka. May pagsunod eh. Gusto mong sumunod eh. No? So, submission leads to success. Submission brings blessings. Mga tao gustong-gusto ng blessings eh. Sino gusto ng tagumpay? Sino gusto magtagumpay sa bawat araw, sa bawat laban? Yes. Anong dapat natin gawin? Submit yourselves unto God. Submit to authority. Yes. Diba? Gawin mo yung pinapagawa ng Panginoon. Diba? May prinsipyo na tinuturo ang Diyos. Kapag hindi tayo nagpasakop sa loob ng circle ng prinsipyo na yon, that's curse, mga kapatid. Pero kapag yun ang sinunod natin, it will bring blessing. And submission brings breakthrough. Mga kapatid. Ano yung breakthrough? Yung change, yung transformation, no? Yung pagbabago ng buhay. And the Bible says, you will know them by their fruit. Yes. No? What fruit? Yung transformation ng buhay mo. No? Ano ka ba dati nung wala ka pa kay Kristo? At ano ka na ngayon nung ikaw ay nakakilala kay Kristo? Meron bang pagbabago o lalo kang lumala? Kasi kung lalo kang lumala, marahil relihiyon lang yung nakita mo. Relihiyon lang yung natagpuan mo. Hindi personal relationship. Mga kapatid, no? Ang relihiyon, nakatingin ka lang sa tao. Diba? Yes. Siya yung tinitingala mo, siya yung sinusunod mo. Yes. But personal relationship with God, mga kapatid, you will submit whatever the Bible says. Yes. And the Bible must be the final authority. Amen. Sa buhay mo, at pag isinabuhay mo yan, ma-share mo yan sa pamilya mo, no? At mag-expand pa yan. Ang sabi sa next verse 25, sa verse 25 muna tayo ng Proverbs, sa King James, sabi doon, yan, verse 25, smite a scorner and the simple will beware, and reprove one that hath understanding, and he will understand knowledge. Yung matigas ang ulo, hindi talaga yan makikinig, no? Pero yung talagang merong pang-unawa, no, ay talagang tatanggapin niya yung reprove na tinatawag, yung correction, yung redirection. Amen? So, yung mga nabanggit kanina sa devotion, no? Yung rejection, sabi, protection ng Lord yan, redirection ng Lord yan. Pag yan ang tinanggap mo, it will bring blessing. Pero kapag hindi,
no? Hindi mo tinanggap yung pagtitiis, hindi mo tinanggap yung correction, yung pagtsatsaga, wala po. Pag may tsaga, merong adobo, sabi ng isa. Ayaw niya ng nilaga. Hindi, ibig sabihin, it will always bring blessing. Hindi magkakamali. You will never go wrong pag sinunod mo yung prinsipyo ng Biblia. Anong sabi sa 26? He that wasted his father and chased away his mother is a son that causeth shame and bringeth reproach. No? Yung talagang hindi niya ginagalang yung kanyang tatay at yung kanyang nanay, no, ay isang anak na magkakaroon ng kahihiyan sa buhay niya. Siya'y mapapahiya and bringeth reproach. Babagsak siya. Bakit? Hindi yun ang kalooban ng Lord eh. Pag hindi kalooban ng Lord ang nangyari sa iyo, ang ginawa mo, curse yun, mga kapatid. Yes. That's why you must submit to authority. Yes. No? And there is a promise when we honor our parents, no? There's a promise with God na ikaw ay magiging maayos ang buhay mo. Yes. No? Pero sa mga parents, meron din naman kasunod yun. Do not exasperate your children. Yes. Huwag mong ibulit sa galit ang mga anak mo. Baka naman ikaw tinitrigger mo. Tapos, pinanlalaban mo yung Bible verse, honor your father and mother. Pero hindi mo naman dinidiretso dun sa konteksto na do not exasperate your children. Amen, mga kapatid. May aral sa mga anak, may aral din sa mga magulang. Amen. That's why we must submit to authority and it will bring success and blessings upon you. Amen? So, ganun po yan mga kapatid. At sa next verse, basahin pa natin, no? 27. Cease. Now, tumigil ka, anak. Hear the instruction. Makinig ka muna sa instruction that causes to err from the words of knowledge. No? Kapag nakinig ka sa instruction, magkakaroon ka ng kaalaman. No? Sabi nga ni K.R. Baron, knowledge is power. Pag wala kang alam, paano gagawin mo? No? Bakit kaya wala kang alam? Kasi hindi mo inalam eh. Tinamad kang alamin. Amen? So, ganun po yan mga kapatid. Mag-e-effort ka talaga. Yes. No? Mag-i-invest ka talaga. No? If you want to gain knowledge, if you want to gain wisdom, you will spend time, you will invest time, effort, no? Even your resources. No? Nang sa gayon, magkaroon ka ng growth sa buhay mo, magkaroon ng growth sa isip mo, and then you'll be a blessing to other people. Ano bang sabi sa 28? An ungodly witness scorneth judgment, and the mouth of the wicked devoureth iniquity. No? So yung hindi maka-Diyos na witness or saksi ay talagang walang maayos na desisyon yan. Walang maayos na judgment yan. No? At yung kanyang bibig is devoured iniquity. Puro masasama yung lumalabas sa kanya. No? So, kaya napakahalaga mga kapatid na ating malaman ano ba yung mga nagbibring ng curse sa buhay ko. No? At ang sagot doon, dahil hindi tayo nag-submit sa authority. No? So, balik ho tayo sa ating konteksto sa Hebrews chapter next verse, no? 13:1-2. Anong sabi dito mga kapatid, no? Ang bawat tao ay dapat pasakop sa Romans po yan, 13:1-2. Ang bawat tao ay dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan sapagkat walang pamahalang hindi mula sa Diyos. At ang Diyos ang nagtatag ng pamahalaang umiiral. Kaya nga, ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinalaga ng Diyos at sila'y nararapat sa parusa. Malinaw po ba? Yes. No? So it talks about yung pamahalaan, yung government, yung authority. No? So, makikita natin yan sa mga news, di ba? Pag mga medyo may kaya, no? Sasabihin doon sa MMDA, hindi mo ba ako kilala? Kawawa naman siya, hindi niya kilala sarili niya. Puro ganun yung dialogue, hindi daw ba siya kilala? No? May violation nga eh. No? So, ano gagawin natin? Submit to authority. Ano po ba yung violation? No? Pero minsan naman, merong mga talagang nangungutong lang na wala naman talagang violation. Kaya nga merong dashcam ngayon eh.
no, sa mga sasakyan eh. Para talagang kung alam mo sa sarili mo wala kang violate, pwede mo namang i-dispute yun eh. Hindi naman paglaban yun sa gobyerno. Kung hindi, pinapalabas mo lang yung totoo. Amen po ba mga kapatid? So dapat alam natin yung pag-submit, no? At alam natin yung limitation natin kung ano ang dapat natin gawin pagdating sa pagpapasakop, no? So kaya nga sabi, ang konteksto nito ay partikular na tumutukoy sa pagpapasakop sa mga pinuno, no? Ng gobyerno, ng simbahan at ng tahanan, no? So, gobyerno, simbahan at ng tahanan. So, marami dapat tayong kilalanin bilang authority na nilagay ng Diyos, no? So, sabi, gayon pa man, ang iba't ibang talata na sinabi dito sa Biblia ay naghihikayat sa atin na magpasakop sa lahat ng uri ng otoridad. 1 Peter 2:13-17. Alang-alang sa Panginoon, pasakop kayo sa lahat ng may kapangyarihan sa bayan. No? So, sino sumasakop sa ating lugar dito? Ano to? Duwef. No? So, merong naka-assign dyan na barangay. No? Na nagpapasakop dapat ang mga mamamayan dahil yan ang utos ng Panginoon. Sa emperador na siyang pinakamataas sa kapangyarihan o halimbawa yung sa mayor o sa gobernador, 'di ba? Kung ano man yung batas, 'di ba? Ano man yung city ordinance diyan o kung ano mang nilagay diyan na batas, dapat pasakop po tayo. Amen. At sa mga gobernador, sinugo niya upang magparusa sa mga gumagawa ng masama at magparangal sa mga gumagawa ng mabuti. Ang tanong, paano pastor kapag corrupt? Natanong na ba natin yun? Yung narinig natin, corrupt siya or what? No? Ano kaya ang dapat gawin ng mga Kristiyano? Dapat ba mag-rally? O magrebelde? Kaya, ano po ang dapat natin gawin? Yes, ipanalangin. Yun ang role ng mga Kristiyano. At kahit sabihin na natin corrupt, dapat ang mga Kristiyano ay nagpapasakop pa rin. Nasa Bible po yun. Nasa Bible po ba yun? Yes. No? Si David, nung naging corrupt si Saul, yung unang hari, nagpasakop ba siya o hindi? Nagpasakop siya. Hindi niya sinabi, corrupt ka. Mali yung ginagawa mo. Hindi niya ginanon. Kahit mali-mali na si Haring Saul noong mga panahon na yon, dahil inggit siya kay David, dahil meron siyang pride, gusto niyang patayin si David. No? Nagpasakop pa rin si David. No? So, yun nga lang, nung alam niya nang hahantingin siya, syempre, nagtago na siya. Umiwas na siya. Amen? Kasi papatay na siya, pinag-iwas na siya ng Panginoon. Yun ba ay paglabag sa utos ng Panginoon? Hindi rin. Hindi naman siya nagrebelde eh. May mababasa po ba tayo sa Bible na magrebelde ang mga Kristiyano kapag corrupt yung hari? Eh yung haring Herodes ba? Masama o mabuting hari? Di ba masama? Gano'n ng mga Kristiyano, nagrebelde ba? Hindi. Bagkus ginawan pa nila ng maganda. Kaya natin yun, mga kapatid. Amen. Na kahit sabihin natin corrupt o may corruption, tayong nalalaman, kaya ba natin magpasakop pa rin? Yes. Yes. Ano ang exception, pastor? Kapag nakialam na ang gobyerno sa uri ng pagsamba mo. Kapag sinabi nila ang gobyerno, dapat ito lang ang pagsamba. Akong si Nebuchadnezzar, ang sambahin nyo ang aking imahen. Where's the exception? Kapag yung pananampalataya mo ay talagang ginalaw na ng pamahalaan. Doon pa lang, sabi ni John at ni Pedro, mas gugustuhin namin sumunod sa Diyos kaysa sa tao. Yes. We rather follow God than men. Yes. Amen. Yun ang exception. Pero hanggat hindi naman ginagalaw ang pananampalataya mo, kahit alam mong corrupt yan, magpasakop ka. Huwag kang magrebelde. Ganun pala yun, pastor. Oo, bakit? Alam naman ng Diyos na corrupt siya eh. Kung nananampalataya kang God is
is still in control. God is still in charge. Yes. I-surrender mo sa Kanya. Ipanalangin mo. Kristiyano ka eh, yun ang role mo. Huwag kang makisama doon sa mga Hallelujah. namumundok. Huwag kang makisama doon, nag-aarmas na nagmumundok. Huwag kang makisama doon. Kasi hindi yun ang kalooban ng Lord. It will only bring curse sa buhay mo. Yes. Amen, mga kapatid. Amen. Even yung mga authority is unreasonable, magpapasakop pa rin dapat ang Kristiyano. Amen. Ulitin ko ang exception lang ay kapag ginalaw na yung pananampalataya mo. Katulad ni Shadrach, Meshach, at Abednego na kaibigan ni David, hindi sila lumuhod doon kay Nebuchadnezzar sa kanyang statwa. Bakit? It is against their faith. At anong ginawa sa kanila? Nilagay doon sa furnace, sa talagang mainit na pugon. Pinalakas pa nga yung apoy eh. Todo nyo yung apoy para sunog agad yung mga yan. Toasted sila. No? Pero doon nakita nyo kumilos ang Panginoon. Amen. Bakit? Kapag yung pananampalataya mo na ang nagalaw, di ba? Ng kung sino mang authority dito sa mundo, hindi yan nahayaan ng Panginoon. He will give you protection and all people will see how great is your God. Amen. Amen. Palakpakan natin ang Diyos na buhay. Yun po ang exception, mga kapatid. Oo, madami namang kurap sa Pilipinas. Tama ba? Amen. Marami Alam naman natin yan Dahil nasa Biblia rin yan. Na in the last days, marami talagang magiging corrupt ang pag-iisip. Greedy. Marami talagang magiging sakim. Marami talagang magiging lovers of money. Totoo naman yan sa Biblia Pero ano bang pinapagawa ng Diyos? Submit ka pa din, kapatid. Nakakagalit naman talaga Winawaldas yung pera sa wala Kinokorap Nakakagalit naman talaga Nagbabayad ka ng tax ng maayos Tama? Yes. Pero yun ba ang dapat? Galit ba ang dapat nating pairalin sa gobyerno? Hindi. Panalangin. Pag-ibig ng Diyos, kapatid. Again, you cannot give what you don't have. Kung hindi mo talaga naunawaan ang pag-ibig ng Diyos, hindi mo yan kayang ibigay. Yes. Even in your enemies. Yes. You will only have the love that you think that you have. Pero hindi yan galing sa Diyos. No? Kaya sabi, sapagkat sila'y nagbabantay, yun nga, yung mga otoridad. Ang pagpapasakop sa otoridad ay sumasaklaw sa pagkilala sa tungkulin ng mga pinuno sa ating buhay at pagsunod sa kanilang mga tagubilin. Kasi sila naman ang accountable dun, mga kapatid. Amen. Amen. Pagdating ng Judgment Day, di ba, haharap naman ng bawat isa sa Diyos sa Panginoon Amen? Yun po yun. Kaya huwag tayong mag-play God. Hindi tayo Diyos. Yes. Hallelujah. Hindi tayo ang authority. Ang final authority ay ang Diyos. So kung alam natin ang salita ng Diyos, kanino tayo magpapasakop? Sa salita ng Diyos. Kung yun ang pinapagawa ng Panginoon, ipanalangin sila kahit mga corrupt sila. Yun po ang dapat natin gawin, mga kapatid. Amen? And God will work. Ipapakita niya. Doon kumikilos ang Diyos Kapag talagang nagkakaisa yung panalangin ng nation, di ba? If my people that called by my name, di ba? Ay talagang nagsisi at nagpakumbaba sa aking harapan. Yes. And I will hear from heaven Yes. Hallelujah. and will heal their land. Amen. Hallelujah. Yun ang pinapagawa, mga kapatid. Glory. Kanino pinapagawa yun? Sa mga unbeliever ba? No. Hindi. If my people, who's the people of God? Amen. Sino ang ini-expect ng Diyos na magpakumbaba at magpasakop? Tayong mga Kristiyano dapat ang namumuna dyan. Hindi dapat tayo yung namumuna sa rebellion. At sa kung ano-anong mga fake news. Hindi dapat tayo namumuna doon. Dapat tayo yung namumuna kung ano yung sinabi ng Panginoon na ipanalangin.
Nangunguna dapat tayo sa panalangin. Amen po, mga kapatid. Hallelujah, no? So kaya napakahalaga yung tungkulin natin sa nation, no? Sabi ni Jose Rizal, ang kabataan ng pag-asa ng bayan. Na-realize natin parang medyo kulang yon. God, Jose Rizal. No? Yung mga kabataan, di ba, na sa Panginoong Jesus, yun talaga ang magbibigay ng pag-asa. Amen. Mga taong nasa Diyos, no? Dahil ang pag-asa nila ay sa Diyos. Doon nagmumula yun. Amen. Hindi yun para sa mga bakit? Ano bang labas ng kabataan ngayon? Diba? Kasi ang kabataan ang pag-asa ng bayan. In a sense, tama naman kasi nga sila yung next generation na, di ba? Magtutuloy na kung ano man nasimulan. Pero kung hindi naturuan ng tama, ang labas ay baluktot, pag-iisip, magkakaroon ng kaguluhan sa bansa. Amen po ba, mga kapatid? So we must submit kung ano yung authority na binigay sa atin ng Panginoon. Amen. So kaya sabi, sa konteksto sa ating panambahan, ang pagpapasakop sa otoridad ay nangangahulugan ng paggalang sa ating pinuno ng panambahan. Amen. So paghanap ng kanilang patnubay, pagsunod sa kanilang mga tagubilin, at pagtulad sa kanila, gaya ng binibigyang diin sa binasa natin Hebreo 13 verse 7. Tingnan din natin yung 1 Corinthians 11 verse 1. Tularan ninyo ako, sabi ni Pablo, gaya ng pagtulad ko kay Kristo. No? Kaya hindi po basta-basta yung mag-leader. When you are in the leadership position, you must have that principle in your life. Yes. Na no matter what happened, pangahawakan mo yung prinsipyong yon. Amen. Nang sa gayon, maging mabuti kang leader. Amen po, mga kapatid. It takes faith. Kailangan talaga ng pananampalataya para mapangunahan mo una ang sarili mo. Yes. Nung ma-manage mo ng maayos yung sarili mo. Kung yung sarili mo nga hindi mo ma-manage ng maayos, paano ka magli-leader? Yes. Yes. Totoo yan. Sige nga, mga kapatid. Totoo yan. Kung yung ating mismong sarili hindi natin kayang ayusin, yung mismong schedule natin, yung mismong mga bagay na ginagawa natin, do we think we can lead people to God? No. It's impossible. Yes. Kaya kailangan magpalakas tayo sa pananampalataya. Glory to God. Magpakalalim tayo sa Panginoon, sa salita ng Diyos. Para nang sa gayon maprinsipyo ang iyong pag-iisip at ang iyong puso. At hindi ka madaling matangay na kung ano-anong mga bagay sa mundo. Amen? Maturity is when you surrender yourself and submit yourself unto God. Yun yung doon nag-uumpisa na yung maturity. No? Nagpo-progress ka na, may progreso ka na. Amen? So, ganun po mga kapatid eh. Kasi, meron sa Bible, kung kailan tumanda, doon naging baluktot. Meron ba sa Bible nun? Sino kaya yun? Haring Solomon. Ano kayang nangyari kay Haring Solomon? Ang ganda ng umpisa, no? Wisdom from God. Nakakausap niya kahit mga halaman. Napamahalaan niya yung napakalaking kaharian. But at the end of his life, anong mababasa natin sa Biblia? Ilan ang kanyang concubines at ilan ang kanyang talagang nakipamatok siya sa mga unbelievers. Yun yung downfall niya. Doon siya bumagsak, mga kapatid. Kaya sa isang leader, you must know your weakness. Yes. You must know your weakness. Huwag mong sabihin wala kang kahinaan. Lahat tayo may kailangan. When I say sa mga leader, lahat tayo ay leader. Bakit? You must lead yourself first. Leader ka ng sarili mo. Kung hindi si Jesus ang hari mo, hindi mo malilid ng maayos yung sarili mo. Amen? So, paano natin na lilid or na talagang naaayos yung buhay natin? Sa pamagitan ng banal na Espiritu. No?
He is the king. Ikaw ay stewards lang. Tama? So kapag stewards, anong ginagawa ng stewards? Nagmamanage ng kung anong pinapagawa ng hari. Diba? So ganun po yun. Katulad sa gobyerno. Diba? Sino ba ang pinagsisilbihan ng mga leader? Diba yung mga mamamayan? Tama po ba mga kapatid? No? So ganun po yun. We must know our part. Alam ba dapat natin kung ano yung part natin sa society at lalo-lalo na sa kingdom of God. Amen mga kapatid. No? So, ang konsepto ng pagpapasakop sa otoridad ay sumasalungat sa ating individualisasyong lipunan, kung saan ang sarili ay madalas na naghahari bilang pinakamataas na otoridad. Yan ang problema. Kapag sarili mo na ang naghari, no, yung tinatawag sa English na you are full of yourself, wala na, bagsak ka na naman. Pag punong-puno ka na ng sarili mo, at ikaw na ang hari, wala na po. Bagsak na yung taong yun. Katulad ni Satanas. He is full of himself. At nagkaroon ng pride. Kahit sa ilalim ng mabuting pamumuno, no? Kahit sino pa yung mag-mentor sa'yo, kahit sino pa yung mag-coach sa'yo, kahit sino pa yung maging advisor mo, kung ikaw ay full of yourselves, punong-puno ka ng sarili mo, hindi ka matututo at hindi ka lalago. Kaya submit to authority, no, ang pinakasusi sa paglago, mga kapatid. Amen. Paglago ng ating sarili, paglago sa ating pananampalataya, paglago ng panambahan ng Diyos. Kapag ang mga authority sa panambahan ay talagang maayos at nagsasubmit yung congregation, talagang magiging maayos yan. Walang ibang mangyayari dyan kundi blessings after blessings. Walang ibang mangyayari dyan kundi victory after victory, because we submit to the final authority, none other than the Lord Jesus Christ. Amen? Yun po yun mga kapatid. Tama naman, madaling sabihin, ang hirap gawin. Bakit? Kasi una pa lang sa sarili mo, ang hirap ng ibaba ng pride eh. No? Pero nagpapasalamat ako sa Panginoon kahit marami po sa atin dito mas matatagal pang Kristiyano kaysa sa akin, no? Kung ano naman po ang binaba ng Panginoon, nagpapasalamat ako at yun naman po ay nasusunod ng bawat isa, no? Kasi hindi naman po sa akin galing yun eh. Ako ay naatasan lamang. 1 year ago naatasan ako dito na mag-head pastor. So what should I do? That's my question with God. Lord, what should I do? No? First, prioritize prayer. No? Prioritize devotion. Prioritize spiritual discipline. Learn the principle of giving. Learn the principle of encouragement. Yun ang sinabi ng Panginoon. At yun nga po mga kapatid, nagkaroon ng progreso. Nakita natin yan. Ang bawat isa nakakapag-devotion na. Palapakan natin ng Diyos. Yun po ay dahil sa Panginoon. Tayo lang ay dapat mag-submit, Lord, ano po ba ang dapat natin gawin? Or namin gawin? No? Ganun po yun. Lagi tayong magtatanong, ask and it shall be given unto you. No? Kaya prioritize prayer, prioritize your relationship with God. Ang konsepto ng pagpapasakop mga kapatid, makikita rin natin doon sa nangyari kung bakit nahulog ang tao. Kung maalala niyo Genesis chapter 3, verse 1 to 7, ang ahas ang pinakatuso sa lahat. Ang sabi ng ahas, totoo bang sinabi ng Diyos na huwag kayong kakain ng anumang bungang kahoy sa halamanan? So meron agad question kay Eva. Sumagot ang babae, maari namin kainin ang anumang bunga sa halamanan, wag lamang ang bunga ng puno na sa gitna niyon. Sinabi ng Diyos na wag namin kakainin, ni hihipuin man ang bunga nito. Kung kami raw ay kakain ito, mamamatay kami. Balik muna tayo sa verse 3. Totoo bang sinabi ng Diyos yun? Yung sinabi ni Eva? Review. May dagdag na yan, mga kapatid. Yes. Yung sinagot ni Eva dun sa ahas, may dagdag na din.
So kapag dinagdagan mo ang salita ng Diyos, babagsak ka, kapatid. Amen? Yun yung learnings natin dito. Sa verse 4, ano nangyari? Kasi dinagdagan ni Eva, huwag daw ihipuin. May sinabi ba ang Diyos na huwag ihipuin? Wala. Ang sabi lang, huwag kakain yan. Kakainin. Ayun na. Doon na mag-uumpisang managdagan ang, di ba? Ang salita. Ngunit sabi ng ahas, hindi totoo yan. Hindi kayo mamamatay. Sabi lang yan ng Diyos, sapagkat alam niya kung kakain kayo ng bunga yun, makakaunawa kayo. Kayo'y magiging parang Diyos at malalaman niyo ang mabuti at masama. Ang punong kahoy ay napakaganda sa paningin. Ano yung punong kahoy? Pangit ba o maganda? Yan. Yan ang atake ni Satanas. Hindi naman lalapit sa'yo si Satanas na pangit eh. Laging maganda yan eh. Laging maganda offer yan eh. Go-offer yan lagi na maganda. Yes. Diba? Uy, may ganito, may ganyan. Diba? Diba? Uy, yung 5,000 mo, gagawin nating 1,000 sa loob ng isang buwan. Yung 10,000 mo, gawin nating 500. Maganda eh, ganda ng offer. Kasabihin, wala kang gagawin, yung 1K mo, gagawin natin 100K, 1 month lang. Wala daw gagawin. Totoo kaya yun? Ganda ng offer, no? Pero hindi yun totoo. Punong kahoy, napakaganda sa paningin, napakaganda sa pagdinig. No? Yung sinabi ng ahas, napakaganda ng offer. Kaya pumitas siya ng bunga at kumain ito. Binigyan niya ang kanyang asawa. Kumain din ito. No? Nagkaroon sila ng pangunawa pagkatapos kumain. Noon nila na lamang sila'y hubad. Kaya kumuha sila ng dahon ng igos. Pinagtahi-tahi nila itong mga ito at ginawang panakip sa katawan. So, ganyan po ang nangyari sa tao. No? Ang nangyari, sila yung naging Diyos ng kanilang buhay. No? So, unless na ma-born in spirit, ma-born again ng isang tao, siya pa rin ang Diyos ng buhay niya. Posible ba yun, mga kapatid? No? Na, halimbawa, matagal naman nang umaattend sa Christian church. Posible ba na hindi nagbo-born again? Posible. Kasi hindi naman nagsasubmit eh. Tama ba? Yes. Mabuborn again lang ang isang tao kapag nagpasakop siya sa Diyos. Amen, mga kapatid. Yung sa mga authority nilagay ng Diyos, lalo na sa simbahan. Yes. No? Yes. So doon nagkakaroon ng blessing. Doon nagkakaroon ng breakthrough at ng success Amen. at ng prosperity. Because of your submission to God. Amen. Kaya sabi Matthew 20:25-28, pinalapit ni Jesus ang kanyang mga alagad, sabi sa kanila, alam ninyo ang mga pinuno ng mga hintil ay tinataas ang kanilang sarili bilang Panginoon sa kanila. At ang kagustuhan ng mga nasa kapangyarihan ang siyang nasusunod. Hindi ganyan dapat ang umiral sa inyo. Ayan, sabi ng Panginoon yan. Sa halip, kung nais ninyong maging dakila, dapat kayong maging lingkod sa iba. Amen. At kung sino man sa inyo ang nagnanais maging una, ay dapat maging alipin ninyo. Sapagkat maging ang anak ng tao ay naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ialay ang kanyang buhay sa ikatutubos ng marami. Ano po ang paglilingkod dapat natin? Katulad ng ginawa ng Panginoong Hesus. No? Hindi katulad ng mga hintil, ha? Sinabi dun sa mga hintil, di ba? Sila yung nagiging Panginoon eh. Di ba? Halimbawa, sa isang sekta, di ba? Minsan, hindi namamalayan ng pinuno, siya na yung nagiging Lord. Siya na yung nagiging Diyos. Tama po ba, mga kapatid? Pero hindi dapat ganoon, sabi ng Panginoon. Dapat ikaw ay tagapaglingkod. Amen. Yun po ang sinasabi sa atin at 1 Peter 5:2-3. Pangalagaan ninyo ang kawan ng Diyos na pinagkatiwala sa inyo. DOCGM! Naunawaan ba natin to? Yes. Pangalagaan ninyo ang kawan ng Diyos na pinagkatiwala sa atin. No? So, sino yung mag-aalaga?
Yung pastor lang ba? Ninyo. Lahat. Madami yun pag ninyo, di ba? Lahat. Ayan. Lahat ng pinagkalooban ng assignment ng Lord. Yes. Gawin ninyo ito ng maluwag sa loob at hindi napipilitan lang. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Praise God. No? Na ang daming volunteer sa atin dito. Amen. Alam natin yan. Amen. Palapakan natin ang Diyos. No? Sacrifice. Living sacrifice. Yes. And when there's a sacrifice, there's a blessing. Amen. Because you submit yourself unto God. Amen. No? Kaya sabi doon, gampanan ninyo ang inyong tungkulin. Kung saan ka in-assign, gampanan mo. And it will bring success to you. Diba? It will bring breakthrough sa iyo at sa mga nasa paligid mo. Pati sila mabibless dahil nagampanan mo yung tungkulin mo. Glory to God. Hallelujah. Amen. Pero kapag hindi ka na gumaganap sa tungkulin, magiging sumpa ang kahinatnan, kapatid. Yes. No? Kaya submit to authority. Ang sabi doon, hindi dahil sa kabayaran, hindi dahil may sweldo ka. No? Lalo-lalo lang nakadress to sa simbahan. No? Kundi dahil gusto ninyong makapaglingkod. Diba? May love gift o wala, maglilingkod ka. Amen. Glory to God. Diba? May ulam o wala sa pagkainan, maglilingkod ka. Amen. Glory to God. Anumang sitwasyon, anumang panahon, Yes. maglilingkod ka. Yan ang tunay na puso ng servants. Amen. Praise the Lord. At pag yan ang nakita ng Panginoon, talagang ibabagsak niya ang blessing sa iyo kasi handa ka na eh. Nakita niya yung puso mo, handa ka na. Hindi nakikiramdam lang. Amen. So, kailangan, sabi doon, kundi dahil gusto ninyong makapaglingkod. Sinong gusto pang maglingkod talaga sa Lord dito? Amen. Hallelujah. Who are available here? Who are willing to serve Amen. the Master, the King of Kings, the Lord of Lords? Ang pinaglilingkuran natin dito, hindi tao. Yes. Mga kapatid, ang Panginoon. Sama-sama tayo dito. Yes. No? Ano pang sabi sa verse 3? Hindi bilang Panginoon, hindi ka Panginoon ng iyong nasasakupan. Amen? You are not in control. No? Hindi mo dapat, diba, kumbaga parang pinipilit kung ano yung sa'yo. Dapat kung ano yung sa Diyos, yun dapat tayo magkaisa. Amen? Wala natin ang Panginoon. At kapag nasunod ang kalooban ng Diyos, anong sabi doon? Magiging halimbawa kayo sa kawan. Yes. Magiging liwanag ang DOCGM sa Golden City. Magiging liwanag ang DOCGM sa Diamond Village. Amen. Kapag nasunod dito ang authority, ang final authority, the Word of God. Yes. Mga kapatid, no? So, walang ibang susundin kundi ang Word of God, mga kapatid. Kahit sa isang lipunan tulad natin, no, na tayo mga Kristiyano nagsama-sama dito, obligado pa rin tayong magpasakop. No? Gaya ng ginawa ng mga sinaunang Kristiyano sa isang pagalit at walang Diyos na kapaligiran. Kahit marami sa kapaligiran natin hindi naniniwala sa Diyos, kahit may persecution, kahit mismo sa loob ng pamilya nyo, may persecution, maglingkod at maglilingkod ang tunay na lingkod ng Diyos. Amen. Kasi alam niya yung purpose niya. Pag alam mo kasi yung purpose mo, yun na talaga ang lifestyle mo. You know your purpose. You know your calling. Amen, mga kapatid. Ngunit paano naman, di ba, yun nga, kapag ang isang authority ay talagang naging abusado, no? Saksamahang palad, no? Meron din kahit sinasabing mga pastor, mga leader ng mga churches, nagkakaroon ng abuso sa loob ng panambahan. Nagkakaroon ba ng blessing doon? No, it will bring curse. Kaya we must be aware to whom we are submissive, mga kapatid. Kanino ba dapat tayo submissive? Una sa Diyos, final authority, at yung mga nilagay niyang authority sa atin. Yes. Amen? Para maunawaan natin ang sitwasyon,
No? Ito ang katotohanan sa maraming panambahan, mga kapatid. Pero wala niyan dito sa DOCGM. Hallelujah! Palapakan natin ang Diyos. No? Kaya dapat ang katapatan ng bawat isa ay dapat pangunahin sa Kanya. Pangunahin sa Diyos. Dapat nating harapin at ilayo ang ating sarili mula sa lahat ng anyo ng pang-abuso, pagmamanipula, at pagkontrol. Amen. Kung ang isang pinuno ay nagsasamantala sa kanyang posisyon, siya ay nararapat na ituring huwad na guro ayon sa 2 Peter 2:3. Ang sabi doon, sa kanilang kasakiman, lilinlangin nila kayo sa pamagitan ng aral na katang-isip lamang. Matagal nang nakahanda ang hatol sa kanila at ang pupuksa sa kanila ay hindi natutulog. Ang sabi pa sa Romans 16:17-18, nakikiusap ako sa inyo mga kapatid, mag-ingat kayo sa mga pasimuno ng pagkakampi-kampi at sanhi ng pagtalikod dahil sa pagsalungat nila sa aral ng tinanggap ninyo. Iwasan ninyo sila. Ang mga taong gayon ay hindi naglilingkod kay Kristo na Panginoon natin, kundi sa sarili lang nilang hangarin. Inililigaw nila ang mga may mahinang pag-iisip, yung mga paniwalain, sa pamamagitan ng kaakit-akit at matatamis na pangungusap. Yes. Kaya kung rooted ka sa Word of God, walang transferring spirit dahil rooted ka nga sa Word of God. Hindi ka basta-basta malilin lang. Kahit ano pang spirit ang kaharap mo, greater is He that's living in me than he that is in the world. Amen. So ganun po mga kapatid, no? Sa pagtatapos, basahin ho natin ang Gawa chapter 5 sa verse 5:29. Ayan. Sabi ni Pedro at ng ibang apostol, sa Diyos dapat kami sumunod at hindi sa tao. Amen mga kapatid. Bakit sabi ito nila Pedro sa puntong ito? Kasi nga, pinapasamba sila sa hindi dapat sambahin. Pinapaglingkod sila sa dapat hindi paglingkuran. Amen. Kaya, ngayon, alam na natin kung ano yung ating mga exception at ano ang limitasyon na dapat nating malaman sa patungkol sa pagpapasakop. Amen mga kapatid. So, uulitin ko, the Word of God must always be your final authority. Word of God, mga kapatid, sa sarili mo, share mo sa pamilya mo, at sa lahat ng kapatiran. No? Hindi ang sarili mo ang authority, kundi ang Word of God. At ang submission to authority will bring success to your life. Amen. Ang submission to authority will bring blessings after blessings in your life. Ang submission to authority will bring victory in your life. Will bring healing in your life. Lahat ng kagandahang regalo ng Diyos makakamtan mo dahil sa submission to authority. And last, submission brings breakthrough, miracles, and transformation of your life and your family. Palakpakan po natin ang Diyos na Lord. Yun lamang po ang mensahe ng Diyos. Inaanyayahan ko ang bawat isa ay tumayo. No? At ngayon po ay first Sunday mga kapatid, salamat sa Diyos. Tayo po ay narito na sa tinatawag